Facebook. The number one social networking site in the whole world. Over 1 billion members sa buong mundo. And Philippines named as social networking capital of the world, according sa Wikipedia. And over 93.9% ng populasyon natin, lahat yan halos nakasign up sa Facebook. And I know isa ka doon. I believe na ginagamit mo yung Facebook sa market ng business mo. Well, ako din, ginagamit ko rin siya. Katulad mo, na-invite din ako noon. I was a licensed student that time and I was invited by Wallpost that time. Noong naglalakad ako pa uwi sa Intramuros. So, nakalagay, part-time, earn to the 3,000 pesos per week. Yun yung sabi dun sa poste, nakita ko. And hanggang sa na-orient ako sa may EDSA at nakita ko yung mga kumikita, yung mga tambay, waiter, fresh grad, at mga nagkakotse dahil sa company. Nung nakita ko yon, in that moment, I know na yun na yung break na inaantay ko. Hindi na ako nadalawang isip at nag-join ako. At dahil sa pag-join ko, itinuro sa akin ng training ng basics like prospect list, KKK, pusakat, mga online strategies like Facebook tagging, and free ad posting like Sulit. So, ginawa ko siya. Gumawa ko ng mga accounts at nagtag ako ng mga pictures, part-time. Yun yung ginawa ko nung simula. Nag-post din ako sa groups. Nag-post din ako sa Sulit, OLX, ayos dito, at sa mga kung anumang free ad posting sites, job posting sites. I've tried the system. For several months, nagtag ako, pero na-block yung mga ibang account ko. Ibang mga photos na tinatag ko, puro criticism ang mga comments. Pero di ko na pinansin yun, nagtuloy-tuloy lang talaga ako. Nag-post ako sa groups, pero puro networker naman nang nakakakita. Although meron din namang ibang nag-i-inquire din, pero halos lahat puro networker, yung mga nakakakita at nag-i-inquire. Yung iba naman, tinatanggal ako dun sa groups nila. Ayan. So, yung iba, chinachat ako, in-invite ako sa company nila. And also, I've tried na mag-post sa mga pages, pero yung iba, binablock ako. So, share na lang nakikita ko, hindi na ako makapag-post, makapag-promote. Pero again, hindi ko na pinapansin yun. Na-try ko din mag-post sa profile ko ng part-time. Yun pa nga yung nakalagay. Pero nagko-comment ang mga friends ko, it's networking. And syempre, ano gagawin mo pag ganun? I-delete mo lang yung picture. Sinubukan ko din mag-post ng part-time business sa mga free ad posting sites like Sulit and Ayos dito. Pero nakakailang post na ako, hindi pa rin ma-approve yung mga post ko. Na-try ko rin i-chat yung mga friends ko at tulakan sila ng business ko. Pero lagi nila sinasabi sa akin, yung iba ha, pero yung iba din, oo. Pero yung karamihan, busy ako, wala akong pera, or hindi ko forte yung ganyang business. So, nung una, super excited ako mag-market. Almost 6 accounts pa nga ako sa FB. And nagtatag pa nga ako ng every night to simula, and nag-post din ako sa Sulit, etc. Bukod sa market online, na-try ko rin mag-market offline. Mamigay ng mga flyers, sumasakal sa mall, mag-sticker posting sa mga jeep, mag-wall posting, dala yung pinaseros kong bond paper ng mga part-time, at niluto kong gawgaw, bit-bit yung bag ko, at brush, na pupunta ako sa iba't ibang parte ng Maynila. So, naalala ko yung mga muntik na ako mahuli ng police that time. Pero, syempre, hindi pa rin ako sumuko. I tried my very best. Ang laki ng effort ko para sa networking business ko. Pero, ang pera ko, nung una, palabas, hindi papasok. Puro rejections yung mga natatanggap ko. Halos yung mga nakakausap ko na lahat walang pera at trabaho lang hanap. So, yun yung mali ko. I was a student that time and halos lahat ng mga kalala ko estudyante din. Nagkanda, baon-baon ako sa utang. Hanggang sa dumating sa point na katira ko sa mga kaibigan ko sa business at sa upline ko. Lahat ng mga kaibigan ko nun biglang nawala. Parang wala. Wala naman ang bulsa ko at halos araw-araw ko inaaway ng kapatid ko. Sabi sa akin, umalis ka nga lang dyan sa networking mo, nag-i-illusion ka lang, tapos sumarap na ako ng trabaho. I remember, sabi nga niya sa akin nun Tin, talino ka. Huwag ka ma-brainwash, mag-isip-isip ka. That time, I was so depressed. Pataas ang pangarap ko sa family ko, pero bakit ginagawa ko naman lang best ko, pero still, kulang. I prayed. Sa sarili ko, hindi ako susuko. Until such day, na-realize ko, sabi sa akin dati ni upline, na hindi ko sinusunod. Ngayon, sinusunod ko na. Work smart, not to work hard. Then, ako nag-sink in sa isip ko na ang goal ko is ma-leverage ng hindi nag-e-effort ng sobra. That is the true meaning of networking.
ma-leverage. And Facebook is a perfect place for networking because that is the only place where people socialize more than their best friends. Kaya nga social networking, diba? Sabi ko nga, kung may nag-inquire sa akin everyday, at least 1 to 5 persons, paano mag-join sa business ko, I believe that magiging maayos at masaya takbo ng negosyo ko. I research on the internet ng mga ways paano ko magagawa ang MLM business ko nang hindi ako mag-effort na sobra. And one of the tools I discovered is Facebook marketing. Sakto, itinuro din sa akin ni Upline ng aking mentor that time na ma-discover yung na-discover yung technique sa Facebook. So, apply ko pa rin siya. Okay? Doon ko na-experience ang habulin ng tao kaysa ako yung manghahabol sa kanila. Noong nagsisimula, I get 1 inquiry per week until such time na consistent na may nag-inquire sa akin 1 to 3 persons per day. Here are the samples of my inbox. Okay? So, paano kung ganyan mangyari sa'yo? Matutuwa ka ba? Here are the things that I discovered and share ko siya sa'yo. If you want na tao mismo ang lumapit sa'yo, rule number 1, tap the right market. And most of the networkers share lang ng share. Hindi alam ang market. Hindi yan sa palupitan ng marketing plan, dami na nagko-coach sa company ninyo, or kung nakakabuhay na ng tao yung product ninyo. Ang tanong dyan, kailangan ba ng tao yung opportunity mo? I realize na hindi lahat para sa networking. Di ba sabi sa atin sa training, para kumita ka, huwag kang matakot i-share yung business sa kahit kaninong tao. Pero kung mag-share lang pala ang business natin, di sana lahat tayo mayaman na. Di ba? So here's a quote from Perry Marshall na nagustuhan ko talaga. Nobody who brought a drill actually wanted a drill. Hindi lahat daw ng bumili ng drill gusto talaga ng drill. Ang gusto nila ay whole. Okay? Whole, take note, whole. Therefore, you should advertise information about making a whole, not information about drills. So, for example, mistakes sa mga networkers sa pag-offer ng health products sa mga may sakit. Kaya nga sila nagkasakit dahil, pabaya sila sa nila, diba? Dahil dapat ino-offer mo yung product mo sa mga taong health conscious. Dahil sila yung mga taong aware sa kalusugan nila. And they need your product. Imbes na i-target mo yung mga taong walang pera at trabaho, ang hanap lang, or yung trabaho lang yung hanap, o yung mga taong hindi interesado, bakit hindi mo target yung mga taong may pera, open-minded, at gustong-gusto mag-business? Everyday, ang daming tao nagre-research ng magagandang business. Lahat yan, uhaw, kumita ng malaki, at lahat yan nakatambay sa Facebook. Bakit hindi sila yung mga uhaw na yun na ang gustong kumita, yung offeran mo? And this is my rule number 2, share ko sa iyo. Position yourself as a celebrity. Yes, it's okay to share yung mga resulta sa profile mo. But everyday, yung mga friends mo sa Facebook, tinitingnan kung ano na nangyayari sa buhay mo. And one of the tips on how to increase engagement on your profile is to put results. People have subconscious attraction to narcissistic people. So, yun yung nabasa ko sa book ni Robert Greene. Because it reminds them of their infant years when they used to get whatever they want and they used to receive unconditional love from their parents. Yun nga lang, habang lumalaki, nare-realize sila na hindi lahat ng gusto nila pwedeng masunod ng parents, environment, etc. Kaya nga most of the time, diba, attracted tayo sa mga celebrities kasi mataas ang self-value nila. This time, I want to think of yourself as a famous celebrity. Kahit saan ka magpunta, ano man kinakain mo, or ano man improvement na nangyayari sa buhay mo, i-post mo lang sa Facebook. This will serve as your open diary. And habang may nagbabago sa'yo, unti-unti na lang na binubuklat ang Facebook page mo hanggang sa makurious sila. Rule number 3, keep it short and simple. Huwag kang mag-sales talk. Discuss mo lang yung alam mo in a short way. Ang tao kasi usually mas attracted sa mga taong hard to get because it challenges them to please or impress people. Alam ko, duman tayo sa stage ng pagkabata na gusto natin mabigyan ng attention tayo ng parents natin. Hanggang sa paglaki natin, dala natin yun. Kaya nga, di ba, yung taong cold, lalo tayo nagigigil na daldalin sila. Because people want to be needed. What if i-share ko sa iyo mga strategy na hindi pa alam ng 99% ng mga networkers pero ginagamit ng mga small and big time businesses di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. If you want to know more of the secrets on how to use Facebook marketing to attract more prospects and downlines, I'm going to teach you how.
In this course, ituturo ko sa'yo, i-share ko sa'yo yung mga secrets paano ka makaka-attract ng mga new downlines and customers through Facebook. Paano mo i-target yung mga taong desperado sa opportunity mo, open-minded at positive sa business, Pilipinas man o abroad man yan. Paano sila mismo ang mag-i-inquire sa'yo para mag-join, how to follow up your prospects kahit natutulog ka, kung paano na ikaw na rin mismo ang mare-reject sa mga taong ayaw maging part ng team mo, sikreto paano mo mabibuild ang trust ng subscribers kahit busy ka, subconscious triggers na automatic mag-activate ng attraction sa prospects mo, how to auto-post sa mga groups na libre, paano sumagot sa mga inquiries ng mga interested prospects in autopilot kahit tulog ka, busy ka, or may ginagawa ka, how to attract your first 1,000 fans, paano mai-apply ang Pareto Principles sa Facebook marketing, how to answer objections through chat, phone, etc., image strategies that will increase your engagement on your Facebook profile, and how to close deals from Facebook. This course is worth 5,000 to 12,000 sa abroad. Yung iba nga, it took them months and years to master and discover this strategy. I personally studied on online courses and yan, ituturo ko to sa'yo. And I do have a mentor na nagturo din sa akin paano. Imagine mo na lang ang advantage mo kumpara sa 99% ng mga networkers na gumagamit ng same approach. Tingin mo, gaano kalaki yung market mo? Almost 34 million ng mga Facebook, ang mga Filipinos na nagpa-Facebook. At lahat yan, iba't ibang markets like OFW, businessmen, politicians, artista, boss, managers, BPOs, employees na sawang-sawa na mag-work at marami pang iba. Kung hindi interesado yung market na hinahataw mo, bakit hindi mo hatawan yung mga interesado sa opportunity mo? Inaantay ka lang naman nila. Ang kailangan mo lang is malaaman kung papaano. Sabihin natin this course is worth 5,000 pesos. Worth it na bang ikaw naman yung habulin ng prospect mo? What if this is worth 4,000 pesos? Willing ka bang mag-almusal tuwing umaga ng mga inquiries sa Facebook mo? Let's say this is worth 3,000 pesos. Okay lang bang ikaw naman ang mga reject sa mga ayaw mong maging downline? Well, what if sabihin ko this is only worth 1,999 pesos? And isi-share ko sa'yo lahat ng nalalaman ko. And this is limited to the first 300 students only. Sa halagang 1,999, lahat ng mga benefits sa sinabi ko sa'yo kanina included na. Plus, may ebook ka at video tutorials on how to do Facebook marketing. If tingin mo ang course na inenroll mo is not worth the money you paid, well, this is a 30-day money-back guarantee. Isoli ko sa yung pera mo kung tingin mong hindi worth it lahat ng learnings na binahagi ko sa'yo. Take note, this course won't be long. You decide whether you take action now or not. Kung gusto mo mga suod and ineffective strategies, go. If you want to chase people rather than letting them chase you, kung kampante ka na sa offline strategies na nalalaman mo, and tingin mo hindi mo na kailangan ng online tool, kung tingin mo hindi powerful ang internet para i-boost ang business mo, just don't take this course. Ako nasasabi sa'yo because it will just add another idea on your head, and idea is equal to money. If you want to be a part of this course, kindly fill up the form below. The first 300 students will have their own free consultation with me. I will personally answer each of your questions regarding Facebook. Time starts now. Remember, never stop learning because life never stops teaching.